I-discuss po natin ngayong hapong ito ang nangyaring insidente dito sa Tacloban City, dito sa may San Jose National High School, na nagkaroon po ng shooting incident at involved po dito ay minor de edad, isa po rito 14 anyos at meron po sila di umano'y napatay na 3 tao at mga 12 po ang mga taong na-injured po sa sitwasyong ito. Ngunit, ang involved po ritong mga shooters ay mga minor de edad. Isa po rito ay 14 anyos. Ngayon, at sila po ay nakapatay di umano ng 3 tao at may mga nasaktan po na mga humigit kumulang 12 po ang nagkaroon ng mga injuries. At may kumakalat pa po dito sa social media at sa news na meron po silang tinatawag nating private conversation at sinasabi pa nila na sila daw ay minor de edad at hindi sila pwedeng makasuhan. Ano ba itong tinatawag nating under RA 9344? Ngayon, ito po yung tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ano ba ang layunin nito? Ito po ang proteksyonan at bigyan ng rehabilitasyon ang mga minor de edad na nagkasala sa batas at pamamagitan ng restorative justice. Ibig sabihin po nito, ang mga minor de edad ay hindi ho pwedeng magkaroon ng criminal liability. Ngunit, tandaan nyo, maaari silang magkaroon tinatawag nating civil liability dito sa batas ito. Kaya po, pag ang isang minor de edad 15 years and below, automatic po yun, wala siyang criminal liability. Ngunit maaari po siya magkaroon ng tinatawag nating civil liability. Now, paano naman po ang mga minor de edad na 15 years and above but not more than 18 years of age, Ito po, ganoon din po ang mangyayari. Wala po silang criminal liability except they acted with discernment, Ano ba po itong discernment na tinatawag natin? Ito po yung tinatawag na dapat po ma-distinguish ng minor de edad ang tama at mali at ano po ang konsekwensya ng kanyang ginagawa. At alam niya ba na siya ay gumagawa ng mali at gumagawa ng krimen. Ngunit, tandaan niyo po, pag minor de edad na nakomit ng krimen, 15 years and above but not more than 18 years of age, ito pa rin po ay obligasyon ng prosekusyon na para patunayan po that the child acted with discernment upang siya po ay magkaroon ng conviction sa criminal offense na ipafile sa kanya, Ngunit napahigpit pa rin po ang procedure na gagawin dito sa hukuman, Bibigyan po siya ng isang sapat na environment, na conducive po sa isang minor de edad at doon po maglilitis at para po magkaroon siya, maproteksyonan po ang kanyang psychological well-being, dahil siya po ay minor de edad. At pag napatunayan po siyang guilty, isususpindi po in the meantime ang kaniyang suspension kahit na po siya ay lumampas na ng 18 years old from the time of the conviction, At magkakaroon nga po rito ng rehabilitasyon, siya po i-reform at habang nililitis po, hindi po siya pwedeng ikulong sa normal na presinto or kulungan ng mga taong nasa edad na po. Maaari po siyang mailagay sa isang pasilidad, na ito po ay na-establish po ng gobyerno, para po sa mga juvenile in conflict with law, upang maproteksyonan po ang kanilang pagkabata, minor de edad, At kapag ang minor de edad ay nakakommit ng krimen na punishable by life imprisonment or reclusion perpetua, hindi po siya basta-basta palalabasin ng otoridad, pero hindi siya ikukulong sa presinto, ngunit ilalagay po siya sa isang pasilidad, gaya ng bahay pag-asa, upang siya po ay mabigyan ng tamang atensyon at tamang kalinga ng gobyerno habang nililitis ang kanyang kaso. At ano-ano naman po ang mga reforma o rehabilitasyon na pagdadaanan ng mga bata upang sila po ay manumbalik sa society. Unang-una, meron po tayong tinatawag na intervention. Ito po ay tinatawag sa mga programang nakabase sa komunidad, tulad ng mga barangay, na kinabibilangan ng mga skill training, pag-aaral at mga gawaing pang-sports, basketball, at ibang mga sports pa, upang mailayo ang mga bata sa masamang impluensya, na maaring sila ay mapahamak, Meron din tayong tinatawag ditong diversion, isang alternatibong proseso kung saan hindi na idinidemanda ang mga bata sa korte. Ang bata, pamilya at ang biktima ay nagkakasundo sila, sa ilalim ng ganitong programa na gabay ng social worker para sa nararapat na parusa o
pagpapanumbalik, no? O restoration, no? At meron din tayong tinatawag itong rehabilitation sa Bahay Pag-asa, no? Para sa mga batang nakagawa ng mabibigat na kasalanan, sila ay nilalagay sa 24 oras na child care, no? Institution na pinatatakbo to ng gobyerno, local government unit or ang LGU upang maalagaan at maturuan ng maayos na buhay at pananaw ang mga bata, no? At pwede rin po silang dumaan sa counseling or psychological treatment, no? Na andyan po ang tinatawag nating family counseling, no? Kasamang sinusuri at tinuturuan ang mga magulang, no, upang maitama ang paggabay sa bata sa loob ng tahanan, ano? Pwede rin po tang dumaan sa tinatawag nating psychological evaluation or treatment, no? Sinasagawa ng mga lisensyadong psychologist o social worker upang malaman ang ugat ng maling asal ng bata, ano? Tulad ng mga traumang na kanilang naramdaman, pag-aabuso o anumang mga pressure na kanilang pinagdaanan, kaya nila nagawa ang mga bagay na ito. Meron din tayo tinatawag na individual treatment, no? Paggabay para maturuan ng bata, ano, mabuo ng disiplina sa sarili at magkaroon ng tamang pananaw sa buhay, no? Ito po ang mga bagay na maaari nila mapagdaanan at para po sila magkaroon ng tamang rehabilitation at hindi na po sila umulit sa anumang krimen o anumang masamang gawain sa pagtapos po na at ma-reform po sila. Kaya importante po ito dahil tandaan natin maraming mga minor de edad sa Pilipinas, no? Mga bata na di umano'y gumagawa ng krimen at sila po ay napapariwara, no? Kaya importante pong malaman ng mga tao ang batas na ito dahil tandaan natin ang mga minor de edad ay hindi sila magkakaroon basta-basta ng criminal liability depende nga rin po sa nabanggit natin kayo ng edad, no? Na distinguish natin. At ang purpose po talaga nito ay para mabigyan po ng lunas ang sitwasyon ng mga bata at hindi po sila maisama doon sa mga hardened criminals doon sa preso, no? At magkaroon po sila rehabilitation at maharap po nila ang buhay nila, maayos nila at magkaroon po silang tamang kinabukasan, ano? Ayun po ang ating input dito. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.